mga napakaraming soft na lumobo, ang laki-laki, more than twice the amount that was stipulated by the President in the NAP. Pagkatapos nakita ko yung mga farm to market road, tapos yung kung ano-ano talaga napakarami, at yung kinakaltasan napakahalaga. Para sa akin, wala itong uuwian kundi politika. It's a Sikin ang Vice President. tulad ng lagi naming sinasabi, tatayo kami na mga huwes sa impeachment and trial court kung naaabot sa ganun. At syempre lahat yan magbabase sa ebidensya. Pero sa ngayon wala naman tayong nakikitang ebidensya pa. Hindi ko alam kung ano ang gagamitin ng katibayan laban sa kanya, kung may bago ba, kung may mabigat ba, kung papayag ba sa kanilang proseso ang court. Tapos ganun din nung kay Erap, di ba? O hindi pa nakakatawid ng Pasig River si Erap, bumaliktad na sina Angara, sina lahat. Sakit ng Pilipino politicians yan. Pag nakita nilang tagilid na ang bangka ng kanilang dating sinasakyan, lumilipat ng kabilang bangka yan. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Nakakarma, loyalistang galit kay BP Sara. ...2026 Ayuda Fund gagamitin umanong panuhol sa impeachment. Naku po, ito na. Senator Amy, posibleng gamitin nga ang 2026 fund budget para ma-impeach si BP Sara. Yan naman talaga ang target nila. Panibagong impeachment complaint, panibago na naman. Sabi ko sa inyo, painit ng painit. Puro kay BP Sara nandito. Talagang pinaghahandaan nila si BP Sara kasi second week na ho, 8 na ho ng Enero, ang tapos ng impeachment, yung ano ba tawag dito? Yung ban, 'di ba? Hanggang February 6. So anong magiging kalalabasan nito? Talagang gagawa sila ng paraan kasi wala na hong solid north. Nasa south na ho. Di ba? Una ako. Wala na hong solid north. Lahat ho ay papunta na ng south. Kaya yung nagsasabi na solid north kami, magbasa kayo sa comment section. Ang sabi doon, kami ho ay taga Ilocos, pero Duterte ho ang puso namin. Kami ho ay taga Pangasinan. Wala yan, bangag yan. Di ba? Hinahatak na ho ng mga taga-south. Ang lakas ni BP Sara hindi kayang tibagin. Kahit sino pa ipagtapat nila. Ngayon nga, ang daming lumalabas na mga troll, ang daming lumalabas na mga bayaran. Ano nangyayari sa kanila ngayon? Lahat, nababack to you sila. Ultimo itong supporter ng loyalista, nabalita na rin dito. Ang dami ngayon. Jason, sa oposisyon, mas nagpapalakas kay BP Sara. O kita mo na. Oposisyon, mas nagpapalakas kay BP Sara. Attorney Trixie kumbinsido, hindi kumbinsido na cleanliness budget. Kung cleanliness budget yan, di sana, diba, wala nang bito-bito. Bakit binito pa? Kunwari. Galing Pasok natin dito. Ano yung balita ngayon? Sa pamamaalam ni Representative Ako, gaya ng birthday wish ng journalist na si Cara David. Na daw sana ang mga korap sa Pilipinas. Naaalala nyo ba si Representative Jay Kanghan na dating kasintahan ng aktres na si Aiko Melendez? Ano meron sa kanya? Oo nga, medyo iba yung aura ng mukha. Oo nga, iba yung tindig ng mama. Ano kaya meron? Tuloy. Tingnan nyo ang kanyang itsura ngayon. May TB ba ito? Parang nagkasakit siya, hindi ba? Ayon pa sa post ni Teddy Adarna, bakit parang may TB? Parang ikaw next kay Akop, kaya pala hiniwalayan ni Aiko.
Saka ang pogi ni Juan Mig, ang layo sa itsura mo. Mukhang tipaklong. I can't blame her. At mukhang ayaw madamay sa korupsyon ni Sani Angara. Ah. Posible umanong si TESDA Director General Kiko Benitez ang papalit kay Sani Angara Naku, bilang wala na. DepEd Secretary Magre-resign na. sa umano'y malawakang balasahan sa gabinete ni Pangulong Marcos Jr. ayon sa impormasyong nakalap ng politiko. Ayon sa source ng politiko, lamang umano si Benitez ng malalim na kaalaman sa sektor ng edukasyon mula sa polisiya at pamamahala hanggang sa pagpatupad ng reforma na mahalaga. Alam nyo bakit siguro aalis o magre-resign? Kasi nadadawit ang pangalan yan. Natandaan nyo yung parang idinadawit siya doon sa isang balita na itong si Angara ba to? Oo. Parang kasama ata siya doon sa may, naku, kaya siguro, naku, baka pa imbestigahan ano. O tapos pag nag-resign, tapos na ang kwento. Baka lang si Aling Isabela, bagong karakter yan. Ay, bagong karakter. Bagong karakter ng cast yan, Oo, kasama na natin lagi yan dyan. Aling Isabel, Aling Ledesma, Aling Marie. So, dyan lang yan. Magkakaibigan yan, mga chismosa yan. Kaya alam nila yung mga balita dito sa usapin patungkol sa flood control at sa mga nakawan sa gobyerno. Diba? O tuloy. Sa pamumuno ng DepEd na may 1 trillion pesos na budget sa Ayan na. 2026. Ayan na. At ang kapal lang ni Representative Ragoy. Asidre, naiinip na daw ang taong bayan sa tagal Saan? ng proseso ng impeachment Oh, laban kay Vice pero hindi kayo naiinip doon sa mga nagnanakaw sa kaban ng bayan. Wala kayong pakialam. Ano? Basta sa inyo, ma-impeach at hindi na makatakbo si BP Sara. Ganon. O wala kayong pakialam doon sa sinabi ng amo nyo na si Saldico. Na yung boss nyo ay kumakamal ng mali-malitang pera. Wala kayong pakialam doon, Ang pakialam nyo lang, paano kayo tumanggap ng Christmas bonus, paano kayo tumanggap ng mga regalo. Si binunyag ni Congressman Libiste. 'Di ba? May undas, may Pasko, kung ano-ano pang holiday. Naku, Diyos mio. Kaya milyon-milyon. Kaya pala mga ito, ang gagara ng mga sasakyan. Oo, mga high-end na sasakyan ang kanilang mga kasi easy money lang pala. Diba? Mabilis lang pala magkamilyon. Samantalang tayo, siguro hindi pa tayo, baka mamaya abuti na tayo ng ugod-ugod. Wala pa tayong 3 milyon, President Sara. Hindi mapigilan ni Tingog Party List Representative Jude Asidre na madismaya dahil sa tagal ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Asidre, taong bayan naman namang naaapektuhan dahil sa hanggang ngayon ay hindi pa rin napag-uusapan ng confidential funds at iba pang mga akusasyon laban kay Vice President Sara. Aniya, yung taong bayan ang nadedehado dito sa usaping ito. Nako po. Dapat alam na ng taong bayan ito Nag-proceed na sana tayo doon sa mga katalungan kung ano ang katotohanan tungkol sa paggamit ng confidential funds at iba pang paratang sa articles of impeachment. At syempre, papatalo ba ang mga certified kakumping na noon yan tayo ay never again? Malamang, hindi papayag yung mga yan. Diba? Hindi sila magpapatalo, hindi sila magpapaisa. Kaya gagawa na naman ng mga kwentuhin yan. Gagawa sila. Pag hindi natuloy yung impeachment kasi nakabinbin pa. Archive, ika nga. Kita nyo, nag-ano na naman sila ng isang L200 na ebidensya kuno. Na merong pandudorobo, aba. Kwentong kutsero na kayo. Na napunta sa never against ang iingay nila pag Duterte ang usapan. Pero ang nakawan ngayon sa Marcos administration, tahimik sila. Tama. From never again to never against band of brothers and sisters. Ang iingay nila pag Duterte ang usapan, biglang may prinsipyo,
biglang moral, biglang concerned citizen. Pero kapag flood control, DPWH leaks, overpriced projects, at lantaran na paglustay ng pera ng bayan, tahimik. Di nga mabanggit na BBM resign or papanagutin si Martin Romualdez. Selective outrage at its finest. Kung hindi Duterte ang issue, nonchalant. Kung may anomalya pero hindi kaalyado ang nadadawit, bulag-bulagan. Totoo naman. Para silang bulag, pipibingi. Pag mga kakampi nila ang nadadawit, wala silang pakialam. Pero pag mga Duterte at kalaban nila, o yung mga kakampi ng Duterte, sige sila birahi. Ganon sila. Talaga naman, Diyos mio. O ito, ayuda sa 2026 budget. Oo, ang gagawin dito, ano gagawin dito? Ang balita rito, ito'y gagamitin, umano ito, di umano, gagamitin para sa impeachment. Susubukan umanong sampahan muli ng impeachment complaint sa Kongreso si Vice President Sara Duterte sa darating puyang Pebrero taong kasulukuyan. Yan po ang paniniwala ng presidential sister, Senator Amy Marcos, lalo't matatapos na sa susunod na buwan. Sa Pebrero, yung pong one-year ban kung saan pwede na ulit maghain ng reklamo laban sa pangalawang Pangulo. At sa kabila nito, wala namang nakikitang matibay na ebidensya ang mambabatas para ma-impeach muli ang Kita nyo, walang nakikitang ebidensya kasi halos lahat, hearsay lang. Gawang kwento, political strategy, political attack para sirain ang pangalan Duterte. Kahit sabi na nga natin kahit anong pilit nyong paninira, ang lumalabas, ang baho nila. Oo, wala silang maibato sa mga Duterte na talagang maiprove nila na ginawa ni BP Sara at ni Tatay Digong. 'Di ba? Kaya gawa-gawa invento istorya, kung sino kakasabwatin, kung ano-ano mga Smio. Tuloy. pangalawang Pangulo. Kunin natin ang live report ni Mean Corbera. Mean, kilala na ba kung sinong grupong gagawa nito? Alex, ang Makabayan Bloc sa Kamara ay nagpaplano na raw na magsampa ng kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ay kahit pa nakapending pa sa Korte Suprema yung kanilang apila para dun sa naging ruling noong July 2025 kung saan idinedeklarang unconstitutional ang naging kaso ng mababang kapulungan laban sa Vice President. Una na kasing idineklara ng Supreme Court na unconstitutional ang paghahain ng reklamo laban kay BP Sara dahil yan sa paglabag sa one-year bar rule. Asahan na raw na muling bubuhayin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Pebrero. Yan ang paniniwala ni Senator Amy Marcos, lalo't matatapos sa susunod na buwan ang one-year ban sa pagsisampa ng impeachment. Nanindigan ng senador na popondohan ang mga tinukoy niyang soft pork sa anyo ng mga ayuda sa budget bilang panuhol umano sa mga kongresista. Di ba ganyan din yung ginawa nila last time? Di ba? Bago mag-end yung tawag dito yung bago magbakasyon, yung ito mga Dorobo. Diyan. Bigla ho nagpapirma itong si Balulong. Sino kumanta? Kung hindi pipirma, walang ayuda, walang Christmas bonus. Totoo nga. Di ba? 777, 150 million, 3333 ata yung mga nabanggit pa noon. Di ba? Ito yung paraan nila Kaya ngayon, binubuhay na naman nila yung mga yung ayuda, kung AIX, kung ano man. Marami silang in-insert na nasa program pa Di ba? Kaya mga ito, ang utak nito, sobrang pagkatakot sa mga Duterte, lalong-lalo na kay BP Sara. Kasi, malaki yung katarantaduhan na ginawa nila kay BP Sara. Ikaw ba naman Vice President ka, pinagtulong-tulungan ka ng mga congressman na hayok sa salapi. Sabihin natin hindi. Sabihin natin oo. Sabihin natin ganito. Kung ikaw ay matinong tao at alam mo naman walang ginagawa yung Vice President, bakit ka pipirma? Doon sa pinapirmahan ni Balulong. Ilang mga kongresista ang pumirma? Nasa 200 o 300? Sige nga.
Anong nasa utak mo? May ginawa ba sa'yo ang Vice President para kumampi ka doon sa nagpapapirma? Oo. Dahil lang sa pera. Yun tayo eh. Oo, dahil lang hindi kayo bibigyan ng mga pondo, di ba naibulgar na yan ng isang congressman ng Mindanao? Di ba nagmamakaawa siya na ilabas yung pondo ng DSWD para doon sa constituent niya. Hindi binigay. Kaya binulgar niya. Kung hindi ka kakampi, wala ka. Kung hindi ka pipirma, wala kang ayuda. No, tuloy. Kaduda-duda magfa-file ng impeachment, parang handang-handa na eh. Kasi yun nga, napakadaming goodies No. sa ating giniling na pork na budget. Kahit Yeah. sabihin nila na talagang cleanest budget, ang tingin ko mataba pa rin eh. Ipinagtataka ni Marcos kung saan gagamitin ang pondo sa ayuda sa 2026 budget gaya ng AIX, TUPAD at MAIP at ang duda Tignan niya nyo. gagamitin ang soft pork sa pamumulitika. Maging malisyoso. Ang totoo, hindi naman talaga napag-usapan sa budget. Wala naman talaga kasi nagbubunuan pa kami sa BICAM tungkol sa iba't ibang projects and programs sa budget. Pero nung nakita ko, eto nga, ng mga gilingan ng baboy, ayan na, yung mga napakaraming soft na lumobo, ang laki-laki, more than twice the amount that was stipulated by the President in the NAP. Pagkatapos nakita ko yung mga farm to market road, tapos yung kung ano-ano talaga napakarami at yung kinakaltasan napakahalaga. Para sa akin, wala itong uuwian kundi politika. It's a very political budget to my mind. May impormasyon pa ang mambabatas na napangakuan umano ang ilang kongresista ng soft pork mula sa AIX, TUPAD at MAIP. Pero Nakita nyo na. Diba? Yan makikita nyo at mababalitaan nyo. Yan yung mga bagay-bagay na planado talaga. Sipin nyo pondo. Wala sa programa, ang program, pero ang laki-laki. Tapos meron silang tinapyas dun sa foreign project o foreign, alam niyo yun, dapat yun ang binibigyan priority. Yung infra, yung medical, yung mga, alam mo yung mga edukasyon. Diba? Pero itong tupad, AX kung ano man, wala ka nang mag-iisip ka. Bakit nila ginagawa yan? Kasi ang program madaling nakawin. Isipin mo, madaling nakawin yan. Wala sa programa Pag sinabi nung isa, sige, gawa mo ng kwento yan. Kunyari, pinamigay na natin, pinamudmud. Tapos na ang bilyones. Saklap, di ba? Ganon magmanipula. Woo! Kaya mas maganda kumuha ng matinong politiko. Hindi yung ganito. Lagi na lang, taon-taon na lang, mababalitaan natin. Ninakaw ang pera, ninakaw ang kaban, pinaikot tayo, binudol na naman tayo, kawawa tayo. hindi masabi ng mambabatas kung nasabing alok ay para umusad o suportahan ng mga kongresista ang impeachment laban kay Duterte. Unang-una, narinig natin na 2 million tapos napangakuan na sila nung iba't ibang soft ng iba't ibang maibibigay mula sa AIX, magkano yung AIX, magkano yung TUPAD, magkano yung MAIFIP, lahat yan mabibigay. Tapos may bago pa pala. Nagulat na ako, sabi ko, saan galing itong 10 billion na to na Presidential Assistance to Farmers? Kahit kaibigan si Ano na naman yung programa naman? Assistant to farmer. Nag-iiyak nga yung mga farmer. Isa pa Ito yan. Namili sila ng mga palay, bigas, sa halagang magkano 8-10. Kawawa naman yung mga farmer. Tapos bibigyan yung assistance ko, no? Ano yun? Lokohan? Diba? Binili nyo napakamura may mga palay at bigas nila. Tapos ngayon, gagawa kayo ng kwento, assistant to farmer. Aguy. Isa na naman ito. Isa na naman. VP Sara, tiniyak ni Marcos na sakaling matuloy ang kaso laban dito at maupo bilang huwes, ibabase ng mga senador ang desisyon sa mga ebidensya. Sa ngayon, wala umano siyang nakikitang mabigat na ebidensya o batayan Yan. para patalsikin ang Vice President.
O tulad ng lagi naming sinasabi, tatayo kami na mga huwes sa impeachment and trial court kung naaabot sa ganun. At syempre lahat yan magbabase sa ebidensya. Pero sa ngayon wala naman tayong nakikitang ebidensya pa. Hindi ko alam kung ano ang gagamitin ng katibayan laban sa kanya, kung may bago ba, kung may mabigat ba, kung papayag ba sa kanilang proseso ang Korte Suprema. Marami pa at very speculative pa tayo at this. Alam nyo, sabi ko nga kanina, di ba, wala silang mabigat na ebidensya. Yung sinasabi ni Madriaga Kuno na mayroong bilyon na dinorobo si BP Sara, kwentong kutsero na lang yun eh. Hindi naman paniniwalaan ng korte yun eh, hanggat wala ho na video o picture na tinanggap ni BP Sara. Parang kay ano lang yan. O ang pangit pa nga eh, alam niyo bakit? Itong si Balulong, di ba, kinanta na ng kanyang kasamahan. Since walang video na tumanggap siya ng mali-maleta, ang lalabas dyan, hearsay. Pero, pag halimbawa, lumabas naman itong si Saldico, at talagang meron siyang video na patunay na ito nga ang tumatanggap, maaari. Kaso wala pa si Saldico eh. Ngayon, kay BP Sara, mangyayari dyan, wala. Bakit? Wala naman tinanggap si BP Sara at walang tatanggapin si BP Sara dahil lahat yun, tinagpitagping istorya lang na mga kaliwa. Sila yung alam niyo ba sa pelikula, sila yung mga mga kaaway. Diba? Sila yung mga kaaway. Si BP Sara, bida sa pelikula. Gagawa ng kwento ito. Kumare, gagawa ng bilyon ang kinuha. Hindi pa kayo tapos sa 125 million. Sinampal kayo ng katotohanan. Ninakaw yung trillion, billion. Nakapokus pa rin kayo sa 125 billion. Million. Back to you na naman kayo. Pahiya na naman kayo. Kaya sabi ni Kuya Jason sa dito, oposisyon, nagpapalakas kay BP Sara. Wala na solid north. Wala na. Malabo na yung solid north na yan. Pasok natin. Nagpapalakas kay Inday, no? Kung malakas po yung umuugong na mga balitang bubuhayin muli itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, possible ba na meron ding impeachment laban kay PBBM? Bubuhayin talaga nila yan. Hindi, kasi remember, Romualdez and Marcos are so obsessed in making sure that Inday is no longer part of the equation sa 2028. Unfortunately, mas lalo nilang pinalalakas. Sa totoo lang, silang nagpapalakas kay Inday, no? Wala namang ginagawa ito politically si Inday eh. Nagtatrabaho siya, pa konti-konti, wala naman siyang budget, no? Sila ang nagpapalakas sa kanya. That's why people rally behind Inday because nila sinasampal nila kaliwat kanan, sinusundot nila harap at likod. Ang nakakalimutan lang yung psychology ng Pilipino, yung underdog ang minamahal, no? Ngayon, magpapahal ba sila? Certainly mayroong ipapahal yan. Kahit na paulit-ulit, walang kwentang impeachment, they will try. They will not abandon that, no? Pero Sir Jay, yung ang dapat naghandaan nila, and I'm sure it will come with this recent development, na yung kalyado nila o kung paniniwalaan natin yung sinabi ni Franz Castro, yung binayaran nila para dutin si Inday, baka sila kanila na bumalik ngayon at sila na ang dutin, no? At sila na, and I will not be surprised if the progressive group will file an impeachment complaint against President Marcos. sa tingin po ninyo, uusad po yan kung mayroon pong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ihahain this year? Depende yan. Kasi kung magkakaroon ng realignment of forces, sabi nga ni Admar kanina, yung redirection, political redirection, kung ako congressman, at tingin ko mukhang ng taon to, wala nang kakwenta-kwenta, no? Anong tawag nito? Lame duck na ang presidente. For my political survival, I will do what is best for me. And hindi ko inaalis yan sa marami
the greater majority of the politicians from the Philippines. Ginawa na nila yan many times. Noong EDSA Revolution, hindi pa nga tapos ang revolution, nagbaliktaran na sila Joe de Venecia, lahat, no? Pagkatapos, ganon din nung kay ERAP, di ba? Hindi pa nakakatawid ng Pasig River si ERAP, bumaliktad na sina Angara, sina lahat, Sakit ng Pilipino politicians yan. Pag nakita nilang tagilid na ang bangka ng kanilang dating sinasakyan, lumilipat ng kabilang bangka yan. So, huwag pakakatiyak si Marcos because number one, especially now, unless yung mga hinugot na budget dyan, gagamitin na naman ng Marcos administration para pang jukebox nila sa mga congressman. Yan na. Makalumusot yung impeachment ni Inday, pero I doubt it. Because right now, what I see from a political vantage point, they are already changing gears, Jake. At hindi ako anong tawag nito? Nakikinig, nanonood dyan Tingnan natin within the next 2 weeks. No? Kung sa loob ng 2 linggo, may malaking pangyayari. Dahil remember, merong kang ginalit na mga general. Merong mga expose na mga political kingmakers like Chavit. You have to consider this development. Merong kang focus factor, merong kang Chavit factor, merong kang Makabayan Black factor. Ang daming dapat tingnan sa loob ng 2 linggo. Who knows? In 2 weeks, baka nakabalik na si Duterte sa Davao. Ayan. Si PRRD. We do not know. A lot of things can happen. Wala nga nag-isip na mangyayari yung nangyari kay Maduro. Di ba? So itong maraming interplay na dapat panoorin natin at tingnan natin kung saan papunta, Jade. Kita nyo na. Lahat mga nakita nyo, maski si Manong J, alam Alam nila kung ano yung plano. Planado talaga yan. Hindi mo ipagkakaila dahil nagkaroon naman ng budget o pondo na unprogram. Hindi mo alam yung unprogram na yun. Doon pala yun. Malamang sa malamang. Doon. Talaga yun. Cleanest budget. Yan ang tanong ni Atty. Trixie. Hindi siya kumbinsido Ano po ang masasabi ninyo? Malinis na raw Yan. ang 2026 budget. Alam niyo, nasasanay na tayo sa mga ganyang klaseng salita, ano? Of course, we always end up disappointed. May mga may mga oversell in the same way na na-oversell, let's say yung ICI, investigations into corruption, oversell din pinakamalinis na budget like ever. Paano namin alam? Diba? A lot of things have been conducted, a lot of naririnig natin yung mga requests ng additional budget, requests to return to BICAM, dumating si Sec Vince dun sa BICAM, highly unusual under any circumstance for an executive official to attend the bicameral conference committee. Kakaiba. So I think that the president here is, alam niyo yung sinabi ni Shakespeare, he doth protest too much. Masyado niyang ino-oversell, which leads us to suspect that that's not going to be the case. Besides, people don't trust the president anymore. So why should we believe when he says na ito yung pinakamalinis na budget ever? Opo. At sabi po ni Senadora Amy Marcos, marami daw po doon na mga foreign assisted project ang pinagbabawas po. Naalala ko lang po 2025 SONA. Ang sabi ng Pangulong Marcos Jr. na kung ano yung NEP nila, kung ano yung programa ng gobyerno, yun dapat ang lalabas. No? Kung hindi daw ganun ang lalabas, mare-reenact. No? Napansin natin, marami po ang original,
biglang tumaas. So hindi na ito pareha doon sa kanilang NEPO attorney. At meron naman pong mga foreign assisted project na mga key projects na binawasan po ng husto at napunta doon sa mga unprogram. Na alam naman diba? natin pag unprogram, kumbaga pag may sobra ka lang na pera, halos taon-taon po, lagi po tayong deficit. Paano tayo nagkakasobra, attorney? Actually, may iba pang rules dyan sa unprogrammed appropriations ha. Kinukuha yan dun sa uncollected taxes. Pero uncollected kumbaga new taxes, tapos iko-collecta nyo that year. Hindi naman tayo nag-impose ng mga bagong taxes. So, saan nanggagaling yung unprogrammed appropriations? Normally nga yan is, katulad po dati ng DAP at saka PDAF, na i-defund mo yung ibang mga proyekto para ma-channel into something else. So dun sa dating administrasyon na iyon, particularly in the Aquino administration, naaalala natin na magdi-defund o i-declare na inactive ang isang proyekto, tapos yung pera na yon ita-transfer sa ibang department for a completely different project. Sinabi ng Korte Suprema, bawal yon. So in 2013, sabi ng Korte Suprema, bawal yung mga pork na yan. Pero dito, after all the bad publicity ng pork na nga yan, na ganyan, and then after claiming na ito, maganda na yung budget, maayos na yan, makikita natin na ang daming pork. So alam natin na pork yan. Kapag mayroong NEP, tapos meron tayong dinagdag, then alam natin these are insertions of some kind. So kanya-kanya yan, para-paraan yan. Kita nyo na. Halos hindi mawawala yung usapin ng pork, insertion at kung ano pa nilang itawag yan. Yung pork na yan, pumutok yan noong panahon ni Napoles. Ngayon, di ba, sinabi, inutos na ng Supreme Court na alisin na yan. So para-paraan na ito mga ito. Kung ano na pwedeng isa pangalan, o kung andito si Tupad, andito si kung anong-anong Juan, o kung ano-ano may tawag nila. Pero ang sumatotal niyan, meron pa rin. Kaya kung nandito ka sa video natin, umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli, pakilike and share ha. At kung kayo ho ay nangangailangan ng sasakyan, wag ho kayong mag-atubali at gusto yung magrenta, meron ho tayong kaibigan na nagpaparenta ha. Comment lang kayo hanggang sa muli. Bye-bye. Like and share.